Department of Science and Technology, ibinida sa isang exhibit sa Central Visayas ang mga innovation na proudly Filipino-made. At kabilang dyan ay ang gawa ng ating mga kababayang mangingisda. Silipin yan sa sentro ng balita ni Nina Oliverio ng PTV Cebu. Bumungad sa mga tao sa isang mall sa Cebu City ang iba't ibang produkto ng inobasyon na itinampok sa exhibit bahagi ng Regional Science and Technology Week o RSTW ng Department of Science and Technology sa Central Visayas. Ibinida ng mga innovators ang kanilang mga tagumpay sa agham at teknolohiya na nagsusulong ng mga sustainable solutions. Ang RSTW ay pagkakataon din ni J.R. Himodo, isang mangingisda sa Negros Oriental, na mabenta ang kanilang produkto gaya ng seaweed crackers at bottled and dried squid. Ito po ay bunga ng AFOS Foundation through their project na Fish Visayas in the partnership of BFAR, na sila ang BFAR yung nag-train sa amin na paano i-manufacture ang puset para meron din siyang, kahit maraming huli, meron siyang value sa market. Pero dahil sometimes bumababa ang presyo pag maraming huli, kaya we process. Maliban sa pagbenta, nais din ni JR at ng kanyang mga kasamahan na mapakilala sa publiko ang iba pang produktong nagagawa mula sa yamang dagat. Mga damit at sapatos mula sa sustainable at locally made textiles naman gaya ng Philippine tropical fabrics mula sa abaka, saging, kawayan, pinya at Philippine silk ang ibinida ng Philippine Textile Research Institute ng DOST. The significance of this is, of course, promoting and mainstreaming our innovations. We are not just limited within our laboratories, but we're also trying to show the people. I mean, like, this is a good venue. This is a mall where there are a lot of fashion. And aside from what's existing now from the brands, what we have is 100% Filipino-made, which is, I think, something to be proud of. Pinangunahan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang paglunsad ng RSTW sa Cebu na nagtagal ng 3 araw. Ayon sa kanya, ito ay isang advocacy program ng kagawaran upang maipakita ang available technologies at pagkakataon din maitalakay kung anong mga programa ang dapat maipatupad ng pamahalaan sa isang rehiyon. Nakasentro ang tema ngayong taon sa Blue Economy na tungkol sa industriya at mga kabuhayang may kaugnayan sa karagatan na hindi nakasisira sa mga pinagkukunang yaman. But for it to be considered part of the Blue Economy program, their processes, their operations need to consider sustainability, meaning protection and conservation of our environment, not only simply directly related to the ocean, but from the land. Some of the waste that may be generated may affect our ocean, and we need to make sure that that would not happen. Bahagi rin ito ng pagkamit ng administrasyon sa Sustainable Development Goals na tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapalago ang ekonomiya ng bansa nang hindi naaabuso ang likas na yaman. Mula sa PTV Cebu, Nina Oliverio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.